Isang pinagpalang umaga pong muli po sa atin pong lahat. Gaya po ng dati, palagi ko pong sasabihin sa inyo na wala po akong ipinakikilala na kahit na ano po para po sa aking sarili. Isa pong aba, isa pong hamak po na tagapagpahayag po kung ano po ang nilalaman ng atin pong banal na libro. At ang lahat nga pong nilalaman nito ay nagmula po sa ating Diyos na kataas-taasan, ang atin pong banal na Espiritu Santo. Una po sa lahat, gusto ko pong humingi po ng pahintulot po sa TikTok, sa Meta, sa FB po, sa TikTok po, na ang kapahayagan ko po ay maipahayag ko po ng malaya. Dahil nga po, ayon po sa ating banal na Espiritu Santo, kung bubusalan daw po natin ang katotohanan, ay paano po paano po mabubunyag po sa lahat po na ang lahat pong kaganapan po sa ibaba po ay hindi po nalilingid sa atin pong Diyos na kataas-taasan. Medyo seryoso po ang magiging usapin po ngayong araw na ito. Bagamat mahirap, bagamat mabigat, ayon po sa ating banal na Espiritu Santo, palagi daw po siyang nasa likod ko upang nga po sa tulong, awa at gabay po niya ay maihatid ko po ito sa inyo ng klarado at malinaw na wala pong intensyon na kahit na ano, manira o magpahiya po kahit po kanino, kundi nais lamang po ng ating banal na Espiritu Santo na maging malinaw po sa atin po ang lahat. Bago po ibaba po ang sinasabi pong paghatol. Buong mundo po, alam po ng lahat. O yung iba, nagkikibit balikat. Yung iba, wala lang. Ganun talaga, yan ang sistema, yan ang kalakaran. Subalit, ayon po sa ating banal na Espiritu Santo, direkta ko pong ipahayag po sa inyong lahat na ang nangyayari po sa ating mundo, ang mga kagimbal-gimbal pong balita ay nagpapatunay lamang po sa kapahayagan ng ating banal na Espiritu Santo nung nag-uumpisa pa lamang po akong nagpapahayag po, at ang lahat pong lumabas pong mga kontrobersya po ay naipatala po sa akin ng ating Diyos na kataas-taasan nito pong mga naunang taon pa po. Bagamat hayag sa akin ay talaga pong nakakagulat pa rin po ang katotohanan. At yun nga po, ayon po sa ating banal na Espiritu Santo, ang katapusan po ng mundo ay ang zombie apocalypse po. At ngayon nga po ay pinatutuhanan po yan ng lahat po ng kumpirmado pong balita. Hindi po natin masasabing kwentong kotsero dahil ito po ay talaga pong nakahayag na po sa lahat po. Ayun nga po, ang pagkain po ng laman ng tao at pag-inom po ng dugo po ng mga ito. Yan po ay sa paghangad nilang taglayin po nilang lahat ang kapangyarihang higit pa po sa tunay na Diyos na kataas-taasan, dahil lahat po sila'y hindi po naniniwala na mayroon pong totoong Diyos. At yan po ang pinakamalaki po nilang pagkakamali o desisyong nagawa po nila sa buhay po nilang lahat. Ayon po sa ating banal na Espiritu Santo, ang nangyayaring kaganapan pong ito sa buong mundo ang maghahatid sa lahat po sa tinatawag pong zombie apocalypse po. Ang halos lahat po ay nakargahan po, nakakain ng laman ng dugo ng tao, dahil marami nga pong walang kamalay-malay na ang akala natin ordinaryong pagkain po ay may halo po ng laman at dugo po
po ng tao. Ang susunod po diyan, kapag sila po ay may naikarga pa sa atin pong mga katawan, yan na po yung magti-trigger upang tayo pong lahat ay maging mabangis, maging mabagsik. Anyong tao, pero ugali pong halimaw. Ang atin pong Diyos na kataas-taasan, kailanman po'y hindi po magpapabaya po. Wala pong nalilingid sa Kanya. Ang atin pong banal na Espiritu Santo ay nananawagan sa lahat po ng kampon po ng kadiliman, habang may kaunti pa pong pag-asa pa po, habang mayroon pa pong hininga kayong hinuhugot po sa inyong katawan, mayroon pa pong pag-asa pong mabago po ang lahat. Dahil kapag kayo po ay pinanawan po, natanggalan ng buhay at ang hatol po'y naibaba, yan na po ang magiging permanente po ninyong kalagayan. Tiyak na tiyak daw po na ang hangganan po'y doon po sa dagat po ng impyerno po. Yun po ang tunay na kaharian po ng Satanas po. Sa ngayon po'y wala pa pong naliligo dahil sa pag-ibig po ng ating Diyos na kataas-taasan, ang lahat po'y binibigyan niya ng pagkakataon pong makapagbago po. Ang lahat po'y kapag pumanaw, taglay po ang karumihan, ang kasamaan, ang pagkasakim, ang pagkagahaman, yan po'y inihahatid pansamantala po dun sa tinatawag po ng ating Diyos na kataas-taasan na himpilan po. Sikapin po nating lahat na bago po tayo kapitan po ng tinatawag pong kamatayan, ay taglayin po natin, makilala po natin ang katotohanan po na mayroon pong Diyos pong tunay. Narito po, ang atin pong banal na Espiritu Santo'y labis-labis po ang panahon at ang pagkakataon pong ipinagkakaloob po sa atin pong lahat. Lahat po ay nakargahan, lahat po ay nakakain ng laman ng tao nang hindi po natin namamalayan po. Ang Seritorio Dinititis po'y ginawa ko, kaunti pa nga lamang po, pero ito daw po ay magsisilbi po na pang-detox po sa dumi pong ipinaragas sa atin ng kampon po ng kadiliman. Inilagay ko po siya sa tibag. Kapag tayo po nakaramdam po ng bagsik at bangis po, pwede po nating ilagay sa tubig, pwede nating ipaligo po upang manaig po yung liwanag po. Pwede rin po nating ipaligo na may halo pong asin. Kung sa tingin po natin, nag-iiba na po yung pag-uugali natin na parang kaunting kibot, parang gusto na nating kainin yung mga taong nakakagawa ng masama sa atin. Yan po ang umpisa po ng pagiging zombie apocalypse, ng pagiging mabagsik po. At kung tayo naman po ay mag-umpisang kapitan ng malalaking sugat po, yung asin at asukal po ay idadampi po natin. Nandito na po to. Bumulaga na po sa ating lahat ang katotohanan. At hindi po natin pwedeng sabihin ito ay balitang kutsero o usaping balitang barbero, usaping barbero po, dahil ito na po, bumulaga na po sa atin ang katotohanan po. Sa susunod po, mas kaklaruhin ko po sa inyo. Ito pa lang po ang nagagawa ko. Konti pa lang po. Medyo mahirap po kasi din yung proseso po ng paggawa po nito. Hanggang sa muli po, wala na naman po tayong oras. Mabuhay po at magpakatibay at magpakatatag po tayong lahat. Mayroon pong Diyos na tunay na lagi pong sa atin ay nakatunghay. Hanggang sa muli. Bye-bye! Paalam!